Ulan. Ulan sa amin ngayon. Ayan o sa kalabas. Oras na, alas 6 na ano. Alas 6 na ng hapon dito. So ngayon may Huwebes ng hapon. Lakas na natugtog sa kabila. Dito grabe patugtugan sa ano dito. Grabe patugtugan dito. Akala mo disco house yung ano dito. Kapitbahay namin pag magpatugtog mga di ko alam kung bingi or gusto lang talaga sa mga sound trip talaga ng malakas. Ayan o, nung nakarang araw tinanggal ko yung ano na yan, yung puno ng makupa na yan, wala nang dahon. Pinatay ko na kasi ang daming langgam, tapos isa pa sinisira yung ano, yung ano, ito sa kabila, sinisira yung siminto. Tapos ito, pumasok na yung ugat doon banda. May nakita ko nung ano yan, yung ugat na yan, pumasok na doon sa ano, mamaya gibain tong pader dito sa bahay at saka sa pinakapader din dito sa labas. Yung ugat to, nakausli. Tapos yan papunta dito yan. Nakita ko dyan magbiyak dyan banda. Pero hindi yan ha, hindi yan. Yung yan na may butas, hindi yan. Tapos yung doon mayroon din. Tapos ito talaga, giba. Giba talaga niya. Oh. Ayan oh. Pinalatan ko na. Tapos tinanggal ko na sa dahon. Ayun, maganda dito kasi pag gusto talaga magpahinga, gaya sa amin ngayon na gusto namin magpahinga, makapahinga talaga kasi hindi maingay yung mga tao dito na walang sigawan. Tsaka yun lang talaga. So, yung pag, may oras naman to, nagpatugtog, umaga, yung alam nila na nagigising na yung mga tao dito, tsaka kaya itong hapon. Parang lipas oras lang din. Pero ayoko yung sobrang lakas na tugtog talaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Ayun, kahapon Miyerkules, hindi namin makalimutan tong pagbakasyon doon sa Pilipinas na nangyaring hindi maganda. Si Kili, yung cellphone niya kahapon na ano, nadukot. Nagsimba kami kahapon ng Baklaran. Umalis kami kahapon dito na ng mga alas 11 ganun siguro kahapon. So dumating kami ng Baklaran sa traffic pa kahapon mga bago mag-alauna. Tapos ang misa 1:30, inantay talaga namin na ano kami ng misa kasi nandoon na kami. Inantay talaga namin na mag-umpisa ang misa at saka natapos din namin ang misa. Pagkatapos ng misa, ang lakas ng ulan, sumilong kami doon sa may ano nila, yung parang opisina nila. Okay, yan, cellphone, ganito. Yan. Kami tatlo habang naulan. Tapos nung tumila ang ulan, sabi ko kain muna tayo kasi si Miray gusto daw bumili ng tela na gagawing pantalon na pang uniform. Sabi ko kain muna tayo kasi ano, nakaramdam niya ako ng gutom ng konti. Ala 1:30 na yata yun o alas 2 na. Ala 1:30 na. Alas 2 pasado. Alas 3 pasado na. Alas 2 pasado, oo. Alas 3 pasado na. Di kumain kami doon sa may restaurant na malapit doon. Yun si Kili, pagpasok niya, hindi kagad-agad bulat-lat ng bag niya. Noon na kami sa counter nang nag-order na kami, yun na. Ano na siya, kasi nawala daw yung cellphone niya. Nakasimangot na kasi di talaga makita. Wala na yun. Tapos, ang ginawa ay parang tinitrace kung saan na yung cellphone. Ando na sa makikita naman sa tracing doon kung saan na yung tao. Nandun lang sa vicinity ng lang din, malapit sa simbahan, doon lang din siya, nagpaikot-ikot lang siguro yun. So ang ginawa, yung restaurant nandun kami kumain, humingi ng tulong yung waiter doon sa barangay na para i-report sa police. So naman, ini-entertain naman kami sa mga police doon sa may Quirino, sa may Tambo. Doon pinuntahan para ano yung nangyari. Parang di naman napunta rin sa blatter kasi hindi naman kami talaga na ipa-blatter yon kasi wala pa namang kasi na gusto namin na doon lang din sa lugar na yun makuha yung cellphone pero malabo talaga kasi yung tracing niya yun palayo ng palayo kasi yung police sabi niya kahit pa nakatrace yan di naman natin alam sa daming tao dito
sa paligid mismo ng simbahan, hindi natin matitrace yan kung sinong tao dito. Pwera lang kung tutunog yung cellphone. Tapos kailangan talaga na ako daw ang sa frontal. Doon lang din sila sa mga paligid. Doon sa paligid lang din nila, titingnan nila kung baka magalit yung tao, kaya mag-resist yung tao. So yun, di talaga namin, in short, wala talagang di talaga yung nakuha. Umuwi na lang talaga kami. Sabi ko, di na natin mahabol yan, Kelly. Ayan siya. Sobrang niyang depressed kahapon. Kasi yung cellphone nga niya, di na ma-recover. Sabi ko, paano ma-recover yan? Nakaw na eh. Hanggat di na di na talaga ma-trace nung bandang hapon na mga ganitong oras din. Di na talaga ma-trace yung nagnakaw kung saan na banda. Kasi yun ang hirap na talaga. Kasi kahapon, parang ang lakas ng ulan, ay mga tao nagkagulo lalo pagpatawid doon sa may kalsada ng sa may kalsada na palabas na may tulay doon na tutulay ka. Kami ang dami namin na gustong tutulay doon sa lubungan, baka doon tumimpo yung magnanakaw. Wala akong duda doon sa loob ng yun, compound ng simbahan. Wala ako noon, sa labas talaga yun. Sa yun, pag natin sa doon sa may highway stop. Yun nga, doon sa may harap na simbahan. Doon yung tinira. Siguro na niya na kami kasi di naman kami naglalakad talaga na parang isang lang kami, isang grupo. Ay basta kung saan yung maluwag, yung talagang kanya-kanya kaming kanya-kanyang lakad namin na kung saan yung maluwag, doon kami lulusot. Lalo ako pag ayaw ko kasi yung naglalakad na mabagal. Gusto ko yung mabilisan lalo sa mga ganyan maraming tao kasi yun nga yung tendency na na madukutan kapag mabagal ka sa mga maraming tao, doon ka madudukutan kasi mabagal ka eh. Di kagaya mabilis ka maglakad. Mabilis ka maglakad, di sila makatimpo masyado yun kasi mabilis ang kilos mo eh. Ako naglalakad, kunyari sinasagit ko yung wallet ko sa likod, yung bulsa ko, tapos yung dito kasi dito yung cellphone ko sa ko rin, sa may bulsa din sa may harap. Ginaganyan ko, ginakapa-kapa ko. Tapos mabilis talaga. Ganyan ako eh pagka maraming tao, yung siksika na. Hindi ako nagbagal na maglakad kasi doon ka madalas yan manakawan talaga kasi ipitin ka, lilingatin ka. Pag mabilis kasi, di sila masyado makatimpo sa'yo kasi paano ba to? Ang bilis maglakad. Yun, kung banggain ka sadya, maramdaman mo. Pero ganyang ipitin ka tapos mabagal ka, hindi mo sana maramdaman na nadukutan ka na pala. So kailangan, sa totoo lang kahapon hindi ko rin na-alerto na maraming tao pa kasi nasanay kasi ako sa lugar din na kung saan kami nanggaling sa Spain na kahit na gaano karaming tao, parang wala kang pangamba doon mga ganyang nakaw-nakaw. Iba talaga dito sa atin kasi grabe talagang mga kriminalidad dito. Kung hindi ka madukutan, ma-hold up ka, at least man lang yung sabi ko nga, pasalamat nga tayo Kili kasi yun nawala mong cellphone, hindi tayo hold up. Paano kung hold up yun? Tanggal relo, tanggal wallet, tanggal cellphone. Ang daming matangay. At least yun, cellphone lang. Yung cellphone pa naman niya, medyo di naman siya bago na rin. Medyo may kalumaan na rin siya ng modelo ng iPhone 11. Yun yung yun yung nawala sa kanya. Sabi ko, ewan ko kung bukas pa talaga yung bag niya o sarado daw. Hindi ko alam kung bakit nawala yung niya. Sarado bukas. Paano? Paano yun sinara din sa Mandurukot. Sarado daw. Si Mandurukot pag nabuksan yan, wala nang yan. Pakialam sa nakuha na yung cellphone. Walang laslas. Hindi bukas talaga yun. Hindi yan nasara yun. Kaya pag sa sunod, kaya maglakad ka sa maraming tao dito sa atin, gawin mo yung sinabi ko na mabilis talaga, mabilis kumilos. Yung maglakad ka na hindi ka magpaipit sa ibang tao, ikaw mismo piglasin mo yung mga tao, hawiin mo. Ganyan yung ginagawa ko nung pumunta rin ako ng last week na sa Quiapo. Ganun din ginagawa ko. Duman ako kasi alam ko naman dito yung mga yung mga lugar na lugar kung saan talaga yung maraming mandurukot diyan sa may rotunda. Dumaan din ako noon. Sabi ko, yung lakad ko talaga dire-diretso, yung mabilis, yung ibang naglalakad, yung sa unahan ko, hinahawi ko. Yung iba nga, sama ang tingin sa akin, ang bagal eh. Lalo pa magbalakad ng mga may tatanda, unahan mo na. Wag mo silang anuhin talaga na ikaw susunod sa kanila, unahan mo. Kasi, halimbawa, yung mga snatcher yan, karamihan yan, halimbawa, grupo din yan.
ipitin ka ng dalawa, may isa tagalingat. At least man yan, kahit tatlo, hindi yan masyadong makaano sa'yo, makaabansa sa'yo pag mabilis ang lakad mo. Kasi mahirap naman talaga pag tatlo eh. Ay yung lakad mo na mabilis, mahirapan sila nun. Kasi mahalata na nila pag mahalata na tayo. Mahalata natin kung nag-ano na tayo, kung binangga ka na sadya o kaya inipit ka na. Eh ako, basta ganyan ang teknik ko pag maraming tao. Noon pa yan, pag ginagawa ko na mabilis ako maglakad pag maraming tao. Di yung kung saan yung mga mabagal, doon din, mabagal ka. Huwag nang sundan yan sila kasi yung pabagal-bagal, yung sa unahan mo, yun pala yung nag-iipit sa'yo, tapos yung sa likod, yun ay titira. Kaya si Kili hanggang gabi, na-depress siya sa stress siya sa cellphone niya. Yung cellphone lang yan, hindi yan masyadong kawalan sa buhay natin pag cellphone. Ano ba ngayon na, oo nga, kakailangan natin ng cellphone, pero may mga bagay rin tayo na tinitingnan din natin na hindi natin masyadong pansinin ng cellphone. Kasi, kanya sa maraming tao, ay kami kahapon, ayan yung video kahapon pala, yung nagsimba kami sa Baclaran, yung misa. Yun yung ano ko muna sa inyo, ipapakita ko muna sa inyo. Ayan yun Muy ako eh. panalangin sa
So yun yung ano, nung ganap namin nung kahapon, Miyerkules. So hindi namin makalimutan na bakasyon sa Pilipinas yun kasi umabot talaga kami sa paghabulan ng sa cellphone. Yung pulis naman nag-alangan din kung paano matrace yung cellphone. Hanggat nung sabi ko, di na namin habulin yun kasi di namin alam eh. Sabi niya, ang hirap nga naman talaga kasi di natin alam kung saan na yan. Tapos tinitingnan nila yung tracing naman, nasa ano na, EDSA, rotunda na. Wala na, palayo na ng palayo. Baklaran, tapos dumating na ng EDSA rotunda. Wala na, ang layo na. So, ayan, umuwi kami dito. Gabi na kami nakarating din dito. Anong oras kami nakarating dito? Kasi timidya. Alas 7:30 na kasi may dinaanan pa kami. Pagkatapos, uwi na tayo. Dumating kami dito, pahinga na. Ngayong araw na to, hindi kami lumabas talaga. Kanina, naglumabas na ako kasi may binili akong kailangan dito ayusin yung namin cabinet sa taas. Plywood, bumili ako ng plywood. Inayos na minimira yung cabinet dito. Kasi dito, mula nung pagdating namin dito, parang hindi pa ako nakapahinga. Nung galing na sa Bohol, sabi ko, plano ko na. Kapag galing na sa Bohol, ayoko nang masyadong maglalakad-lakad pa. Ayoko nang umalis kasi gusto ko nga magpahinga. Kasi grabing trabaho sa loob ng 5 taon. Tapos ito na naman, pagbalik namin, grabing trabaho. Ito na naman, ibadat na namin ang trabaho na naman trabaho. Ayan, ilang linggo na lang din, 2 linggo na lang kulang siguro, babalik na naman ulit. So, kailangan talaga ipahinga yung katawan kasi pagdating doon, summer, yung mga bata andoon yon. Sigurado pagka nandoon nakabalik kami doon, babalik din sila doon magstay na pahinga. Sila magpahinga, kami trabaho na naman yan. Yan ang mahirap pagka salubungin kami. Huwag naman sana salubungin ka agad sa trabaho kasi ang dami ko pang gagawin nun pagdating. Tapos dito sa bahay, ang daming gagawin dito. Kung ano pang nakikita namin dito ipapagawa. Gastos, grabing gastos namin ngayon. So, yun, yung bakasyon namin na tiempuhan kami ng hindi maganda rin na panahon nun sa Baklaran nga. Ayun, kumukulog na kasi umulan dito. Siguro pang 4 na beses itong umulan dito. Kasi nung nakarang mga linggo, umulan na rin dito ng medyo malakas. Ngayon umulit-ulit. And so, itong video nito hanggang dito na lang muna. Hindi na ako masyadong nakapag-upload dahil nga gusto ko magpahinga. Kasi sa pag-process din ng pag-video, marami tayong gagawin. Pag-edit pa lang, pag ganito nagsasalita ka pa lang, mag-upload. Doon sa upload, medyo okay naman ang internet dito, kailang mahal. Pero okay lang din, at least may mga memories na akong nagawa dito. Ayun. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa pagpanood sa aking mga video. Ingat po tayong lahat. God bless.